So, hello no, ngayon no, pag-usapan ito tungkol sa gira no. So, siguro madadalas nating matatanong sa ating sarili kung bakit nangyayari ang conflict no, nation against nation, kingdom against kingdom, no, yon nagkakagira. Bakit may mga sakit na laganap na nakakapinsala sa bawat tao? No, may mga gutom na nakakamatay ng mga kabataan o hindi lang sa kabataan kundi sa bawat tao sa lahat or dako ng mundo, sa buong dako o sa lahat ng dako ng mundo. So nangyayari itong mga bagay na ito. No? So, unang-una no, ikumpara natin muna dito sa mga ahas sa kagubatan. No? Alam nyo ba na ang cobra, yung ahas na cobra ay may malaking, kumbaga may malaking gamit yan no dito sa kalikasan no. Siya yung isa sa mga kumukontrol or bumabalanse sa pangyayari sa kalikasan upang makontrol ang pagdami ng mga peste na mga hayop like mga daga na nakakapinsala sa mga pananim ng mga farmers, mga daga, mga palaka or ano pa man na mga tawag diyan, predator na siguro or hindi ko alam no, basta isa din sila sa mga kumukontrol no doon sa mga hayop doon sa kagubatan. So may malaking papel silang ginagampanan sa mundong ito. So bawat bagay na nilalang ng Panginoon sa mundong ito ay may malaking papel, no? May gamit 'yan. No? So dito naman sa tao, so pangyayari dito sa mundong ito, so bakit may gira, may sakit, may famine? No, bakit nangyayari ito sa bawat tao o sa mundong ito? Kung may Diyos naman, bakit hindi pinipigilan ng Panginoon na mangyari ang mga ganitong pangyayari dito sa buhay ng tao at sa mundong ito? So bakit nga ba nangyayari ito, no? So alam nyo kasi itong mga pangyayaring ito, isa ito sa mga may malaking papel din sa pagkontrola sa pagdami or paglubo ng tao sa mundong ito, no? So pagdami kasi ang mundong ito may lifespan yan. Ayon sa Biblia sa nakasulat sa kasulatan, sa salita ng Panginoon, ang mundong ito may lifespan yan or may ending, may katapusan yan. So itong mga gira, gutom o sakit or ano pa man yan nakakapinsala or na nakakapatay sa bawat tao sa mundong ito, may malaking papel yan upang kontrolin ang pagdami ng tao. Dito natin maunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa kasulatan na ang tao at ang hayop ay pareho lamang. Magkaparehong nilalang ng Diyos at magkaparehong mamamatay. So walang pinagkaiba ang tao at hayop dito sa mundong ito. No? So, yung mga pangyayari na yan, iyan ay isa sa kumukontrol sa pagdami ng buhay dito sa mundong ito, pagdami ng tao at paglubo ng tao nito sa mundong ito. Kasi kung wala yan, siguro mapupuno agad ang mundong ito. Mapupuno agad ng mundong ito sa hindi pa umabot ang katapusan ng mundong ito. No? So, yan dahil pangyayaring yan, nakokontrol ang pagdami ng tao. Hindi agad napupuno. So, halimbawa, sa isang gira, nation against nation, sa bawat bansa, sa isang bansa na yan, may mamatay na 200,000, 100,000. Sa kabila naman, may mamatay din 200,000. So, malaking bawas or kabawasan ng mga tao doon sa bansa na yon. No? So, hindi agad mapupuno, kundi mababawasan ang bawat tao. So makokontrol sa pamamagitan nito ang paglubo ng tao. Gaya doon sa mga sakit, yung mga virus, yung pandemic, no, di ba? So ilang milyon ang tao na mamatay araw-araw o sa mundong ito, maliban sa mga namamatay sa sakit o ganito ganyan. So isa itong mga pangyayaring ito na kumukontrol upang hindi agad mapupuno ang mundong ito. Kasi paano kung mapupuno ang mundong ito, saan natitira yung iba? So doon laganap ang kriminalidad, no? So mangyayari pa rin, no? So ang atin dito ngayon is i-focus natin dito is ito yung kung paano tayo kalulugdan ng ating Panginoon, kung paano natin siya paglingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa. Kasi dito sa mundong ito, ang kautusan ng Panginoon nagsabi no, na ang tao sa mundong ito ay mamamatay at lahat tayo ay may kamatayan. Nagmula tayo sa lupa at sa lupa tayo babalik. So pagsikapan natin no, na paglingkuran ang Diyos as long as there is life. Kasi nga dalawa lamang ang patutunguhan ng tao sa mundong ito, langit at saka impyerno. So wag tayong magpapalinlang sa mga bagay na nakakapinsala sa atin.
Pagsikapan natin na kalulugdan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo at mananampalataya tayo sa Kanya at ialay natin ang ating buong puso at kaluluwa doon sa ating nag-iisang Diyos nang siyang lumalang sa atin at nagligtas sa atin sa kapahamakan, sa kamatayan sa impyerno. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tinubos. No, so, dapat pagsikapan natin kasi dito sa mundong ito, lilipas tayo. Lilipas at lilipas tayo. So pagsikapan natin na kalulugdan tayo ng ating Panginoon. So pagsikapan natin, kasi dito sa mundong ito, lahat tayo may ending. Ang lahat kasi, dapat tayo maghanda sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ang kaharian ng Diyos ay handang-handa na sa pagdating ng kanyang mga simbahan o kanyang mga banal. We are temple of God. Everything is ready for the arrival of Christ Church doon sa langit. Tayo ang templo ng Panginoon. Tayo ang church. Tayo ang simbahan. Kung may mga tao na nagsasabi na ang kanilang templo daw na pinaglilingkuran nila is itong mga templo na gawa ng tao. So kasinungalingan po yun. Tayo po ang templo ng Panginoon. Templo nga yun, ngunit templo yun na gawa ng tao, pero namumuhay sa atin dito ang Espiritu ng Panginoon. Ayon doon sa kasulatan na tayo ang templo ng Espiritu ng Diyos. Dito sa kasulatan sa Acts, sinabi yan dito ni Esteban na ang Diyos ay hindi namumuhay sa templo na gawa ng tao, kundi namumuhay ang Diyos sa templo na gawa ng Diyos. Tayo ang templo na gawa ng Diyos. Namumuhay sa atin dito ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos. So everything is ready for the arrival of the church sa ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kaharian. So kailangan pagsikapan natin na mabuhay ng kabanalan doon sa ating Panginoong Jesucristo at mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban upang makakapasok tayo sa kanyang kaharian at matanggap natin ang kanyang mga pangako. No? So hanggang dito na lang. God bless everyone. Amen.